Hayagang inamin ng majority bloc ng Senado na matagal nilang inaasahan ang paglipat ni Senator Amy Marcos sa kanilang hanay. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, kaya hindi agad ginalaw ang pamumuno ni Marcos sa Senate Committee on Foreign Relations ay dahil umaasa silang makakatugma ang kanilang mga pananaw sa mga usaping panlabas ng bansa. We were hoping that there will be more members who will be joining the majority. Ngunit hindi ito nangyari dahil dito napagdesisyonan ng majority bloc na ilipat ang pamumuno ng Foreign Relations Committee sa isang senador na miyembro ng mayorya, lalo na't may mga nakabinbing tratado at kasunduang pandaigdig na kailangan tutukan. A major committee like foreign relations should be chaired by a member of the majority. Nung una, hindi naman namin ginalaw yun. Thinking that later on, pwede naman pwede naman kami magkasama-sama. Nilinaw ni Soto na hindi personal ang naging desisyon at wala rin umano itong kinalaman sa mga naging tindig ni Marcos sa ilang kontrobersyal na issue, kabilang ang mga usapin sa China. Ayon pa sa Senate leadership, walang naging formal na negosasyon para kumbinsihin si Marcos. Bagkus ay may mga biruan lamang sa pagitan ng mga senador tungkol sa posibleng paglipat nito. Walang official na gano'n, pero siguro meron pabiro every now and then pagka nagkikita kami sa lounge. The same with Senator Bongo and Senator Robin Padilla. Di ba? May kami mga biroan na gano'n sapagkat sila naman they're in line with the thinking of the majority. Sa kabila nito, nananatiling independent si Senator Amy Marcos at wala pa siyang opisyal na pahayag kaugnay ng pagkawala niya sa pamumuno ng nasabing komite. Ipinapakita ng hakbang ng majority bloc na mahalaga para sa kanila ang pagkakaisa sa pamumuno ng mga pangunahing komite, lalo na sa mga sensitibong isyung may kinalaman sa ugnayang panlabas ng bansa. Nilinaw ng pamunuan ng Senado na bukas pa rin ang majority bloc sa pakikipagtulungan kay Senator Amy sa mga panukalang batas kahit nananatili itong independent. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang pulong sa palasyo araw ng Biyernes, kasabay ang isang pagpupulong kasama ang economic team. Sa palace briefing, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na tinalakay sa nasabing meeting ang mga estratehiya upang pasiglahin ang ekonomiya ng bansa, kabilang ang pagpapalawak ng digitalization upang mapabilis at maging mas epektibo ang trabaho sa pamahalaan. Iniatas ng Pangulo ang mas mabilis na pagpapatupad ng mga infrastructure projects, lalo na ang konstruksyon ng mga silid-aralan sa mga pampublikong paaralan. Kasabay nito, mahigpit niyang iniutos ang biweekly monitoring sa mga ahensya at kanilang mga proyekto upang masubaybayan ang tunay na progreso ng mga ito. Inobliga ng Pangulo ang mga ahensya na magsumite ng progress report tuwing 2 linggo upang matiyak ang transparency at pananagutan sa pagpapatupad ng mga prioridad na programa. Binigyang diin din ng Pangulo ang isang babala ukol dito. Huwag ninyong subukang magbigay ng maling report. Ang sinabi niya, kapag nagkaroon ng report, ayaw niya po na dahil lang sa magkakaroon ng monitoring every 2 weeks, ay maliin ang report o papogiin ang report. So ayaw po ng Pangulo na maling report. Inilahad din ng Palace Press Officer na gagawin pa lamang ang mekanismo upang masiguro ang katumpakan ng mga ulat ng mga ahensya. Gagawin pa lang po yan kasi napag-usapan lamang po kanina yan at yan po ang nais ng Pangulo, moving forward, at kailangan hindi lang basta move forward kung hindi dapat na mas maging maayos ang pag-report ng bawat ahensya na may mga proyekto. Yan ang gusto po ng Pangulo. Sa tanong kung ano ang magiging kahihinatnan kapag nagbigay ng maling ulat, sinabi ni Castro na nakadepende ito sa intensyon ng ahensya, kung ginawa ba ito ng sinadya o dulot ng kapabayaan. So definitely pag sinadya ito, may kaakibat na parusa ito. Maaari sila matanggal sa kanilang pwesto. Kung negligent naman, ganun din po ang mangyayari. Dahil bilang isang public servant, walang puwang na tayo ay maging negligent. Hanggat maaari, pagbutihin ang trabaho para sa bayan. Matatanda ang kinumpirma ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na maraming maling flood control project coordinates
ang naitala sa sumbong sa Pangulo website na ayon sa kanya ay nagmula sa datos na ipinasa ng dating pamunuan ng ahensya noong Agosto. Gayunman nilinaw ni Dizon na hindi pa niya matitiyak kung sinadya o hindi ang pagsusumite ng maling impormasyon ng dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na pinalitan niya noong Setyembre matapos lumutang ang isyu ng katiwalian sa mga proyekto ng departamento. Nauna na ring sinabi ni Senator Panfilo Lacson na may natanggap siyang impormasyon na posibleng sinadya ni Bonoan na iligaw ang Malacanang sa pamamagitan ng maling coordinates bilang bahagi ng pagtatakip sa multi-billion peso na iskandalo sa flood control projects. Samantala nagpapatuloy ang investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects kasabay ng panawagan ng publiko na panagutin at kasuhan ang mga opisyal at pribadong individual na sangkot sa malawakang korupsyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Catarong, SMNI News.